Nagsagawa ng Overseas Voter Education Session ang COMELEC sa Konsulado ng Pilipinas sa Toronto Biyernes para maagang maipaalam sa komunidad ang mga paraan para makaboto sa 2028 Philippine elections. Ang detalye sa report na ito. Bilang isang Pilipino, hindi lang po natin karapatan, but isang obligasyon na pumili ng mga nararapat na mga kandidato na siyang mamumuno ng ating bansa. Isang Overseas Voter Education Session ang isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC sa Philippine Consulate Toronto Biyernes. Bagamat 2028 pa ang susunod na halalan, mahalaga raw sa kanila na maagang mapaalalahanan ang mga overseas voter. Kailangan kasi aware na sila kung ano yung mga periods natin at ano yung mga kailangan nila gawin. It's also important to keep our voters informed kasi may mga kasamahan sila sa pamilya na hindi nakakaalam, or there are those who have tight schedules. Para ma-fit nila sa kanilang schedule, magkaroon sila ng time na pumunta sa embahada or konsulada, or kung meron man silang dapat ipa-reactivate, they have the time to apply online. Maaari raw pumunta sa konsulado o kung saan mang merong consular services ang mga interesadong magparehistro para bumoto. Anila, ang Toronto ang may pinakamataas na overseas voter registration noong 2025, pero hindi raw bumoto ang lahat noong panahon ng halalan. Isa raw sa mga dahilan ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa internet o online voting. Although malaki yung population na nag-register, konti lang ang turnout. So bakit ganon? So as mentioned, it was because of mobility issues, malayo sila sa lugar nila, hindi nila alam na internet voting na pala. Ibabalik daw ang internet voting sa susunod na halalan sa 2028. Bagay na makakatulong daw sa mga nakatira malayo sa konsulado. They need to register first before they can vote, and that during the period for enrollment, kailangan nilang mag-enroll para makaboto sila naman within the period until midday of election day. So yun yung kailangan ipaalam namin, na hindi kailangang pumunta ng konsulada para bumoto, at para makaboto sila, kailangan rehistrado muna sila at naka-enroll sila para maka-avail sa ating online voting. Ayon sa Consul General, bukas man ang komunidad sa online voting na mas accessible, may pangamba pa rin mula sa ilan pagdating sa seguridad ng proseso. Paglilinaw ng Consul General, It is considered safe because, as they mentioned, they put so many systems in place, security systems in place to ensure that it will be safe, that even sila mismo, yung COMELEC mismo, they won't be able to hack it. As mentioned kanina by one of our resource speakers, when they vote, the machine doesn't even know kung sino yung binoto nila. It's only when it's decrypted much later during the counting period. So that's I think one security feature. Bukas ang voter registration period para sa mga overseas Filipino workers, Filipino international students at may mga dual citizenship hanggang September 2027.